Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay atin pong pag-uusapan or i-review itong si Compound. Isa po itong requested na review mula po sa ating isang ka-crypto rito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po si Compound. Ang kanyang presyo ay naglalaro po ngayon sa $55.39. Siya po ay bahagyang umangat ng 0.35% nitong nakalipas na araw. At nitong nakalipas na 7 araw ay 7.54%. Nitong nakalipas na buwan ay bagsak po siya ng 5.09%. Meron po siyang market cap na nasa $446.9 million at yung kanyang trading volume ay nasa $39.3 million. Kaya yan, malaki po yung kanyang market cap at saka trading volume. Kaya masasabi kong solid po yan. At siya po ay gumagamit ng Ethereum contract. At audited po siya ng QuantStamp. Pero noong December 4 pa taong 2020. Yan, yung kanyang security, yung kanyang rating naman po ay binigyan po siya ng mataas na score ni Cyberscope, 4.6 yung kanyang star rating. Kay Certic naman ay 4.3. Ang tataas po ng yung kanyang rating. Ngayon ay siya po ay dito sa ating daily, yung kanyang daily chart ay bullish po yung kanyang kalagayan at ganun din po dito sa kanyang 7-day. Yan, bullish na bullish, pero yung kanyang monthly ay naglalaro po siya sa bearish territory. Ayan, available po siya sa mga iba't ibang mga majority available po siya sa mga centralized exchanges. Katulad po ni Binance, HTX, OKX, Coinbase Exchange, KuCoin, Bybit, Uniswap. Ayan, decentralized itong si Uniswap version 3, si Fimex, Venus, Biconomy Exchange. Ayan, dami po. Ayan, madali lang pong makabili ng Compound. Ayan, yung kanilang mga latest news dito na may kinalaman kay Compound. Yan, what is Compound? Compound is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them in one of several pools supported by the platform. Kaya yan, ang Compound po pala ay isang lending protocol kung saan tayong mga users nito ay pwede po tayong kumita ng interest sa ating mga cryptocurrencies sa pamamagitan lamang po ng paglalagay sa mga ito sa kanyang mga available pools. Yan, available pools sa kanyang mga platform. When a user deposits a token to Compound pool, they receive C tokens in return. These C tokens represents the individual's stake in the pool and can be used to redeem the underlying cryptocurrency initially deposited in the pool at any time. For example, by depositing ETH into a pool, you will receive CETH in return. Over time, the exchange rate of these C tokens to the underlying asset increases, which means you can redeem them for more of the underlying asset than you initially put in. This is how the interest is distributed. Kaya, ayan, tayong mga users, sabihin natin kung tayong mga users ng Compound ay nag-deposit po tayo sa kanyang Compound pool, ay makakatanggap po tayo ng tinatawag nilang C token. Ayan. Ito po ay nagre-represent, yung C token na ito ay nagre-represent po yan sa ating mga stake dito sa pool. Ayan. Kaya kung ano yung natanggap natin na C token, ayan na rin po yung equivalent ng amount ng ating in-stake or pinasok dito sa pool. Ayan, ang gamit po nito ay para i-redeem yung ating mga cryptocurrencies na dineposit dito sa pool sa kahit anumang oras. Kaya yan po yung kagandahan dito. Anytime. Kaya yan, bilang halimbawa ay kung pag nag-deposit daw tayo ng Ethereum sa pool, ay makakatanggap po tayo ng CETH bilang kapalit. At ito po yung magagamitin natin para i-redeem ito kung ito ay nais na nating kunin.
On the flip side, borrowers can take a secured loan from any compound pool by depositing collateral. The maximum loan to value or LTV ratio varies based on the collateral asset, but currently ranges from 50 to 75%. The interest rate paid varies by borrowed asset, and borrowers can face automatic liquidation if their collateral falls below a specific maintenance threshold. Since the launch of the Compound mainnet in September 2018, the platform has skyrocketed in popularity and recently passed more than $800 million in total lock value. Yan, meron din po silang borrowers. Yan, at ito po ay isang secured loan. Ayan, pwede po silang kumuha ng isang secured loan dito sa Compound pool. At ang kailangan lamang po nilang gawin ay syempre mag-deposit ng collateral. Ayan, ang Compound ay nag-umpisa po siyang na-launch noong September 2018. At kamakailan lamang ay lumampas na po yung kanyang total lock value or TVL ng higit $800 million. Ayan, kilalanin po natin yung mga founders ng Compound. Ito ay founded by Robert Leshner at saka si Geoffrey Hayes noong taong 2017. Ayan, sila po ay high profile roles. Ayan, sila po ay talagang kilalang mga tao at respetadong tao. Lalong-lalo na sa online food delivery service. And the two continue to hold executive positions at Compound Labs Incorporated, the software development firm behind Compound Protocol, with Leshner currently serving as CEO while Hayes is the CTO. Kaya yan, sila na rin po yung CEO at saka CTO ng Compound. Though both founders have experience founding successful companies, Robert Leshner in particular has been particularly active in helping to grow the blockchain space and has publicly invested in popular crypto platforms including Argent Wallet, Open, and Blockfolio. The Compound team now comprises over a dozen individuals, almost half of which work as engineers. Kaya maganda po yung founders dito. Napaka-transparent po nila. Ayan, at kilalang-kilala po silang mga tao, mga high profiles po na mga individual. Ayan, check na po natin yung kanilang Twitter. Ayan, meron po silang 253.5k na mga followers. Ayan, marami na rin pong mga, masasabi kong okay na rin po yan. Isang na kabuuan ng kanilang community. Yan po yung kanilang latest tweet dito, last 4 hours ago. Chainlink DeFi Yield or CDY Index, aggregating market-wide DeFi lending rates, leveraging the most secure and battle-tested protocols as data sources. There has never been a better day to build. Keep building. Yan, sabi naman po ni Jason. We're looking for senior iOS engineer to join our team and help us build the future of finance at Compound Finance. Yan, DMs open. Ayan, sa mga naghahanap po ng trabaho dyan, mga engineer dyan, dapat kayo po ay isang senior iOS engineer. Naghahanap po ang Compound ng kanilang senior iOS engineer na makakatulong daw sa kanila para mag-build ng future at finance dito kay Compound. Meron ka pong kakayahan dyan, meron kang requirements, ay open daw po sila sa direct message. Ayan po yung kanilang X account, at ito naman po yung kanilang website. Ayan. Sa tingin ko kompleto naman po yung kanilang may documentation pa sila rito. Yan, Compound 2, Compound 3, tsaka yung kanilang governance. Yan, basahin na lamang po natin dito. Nandito naman po lahat yung mga frequently asked questions na madalas itanong ng nagkaka-interest na gamitin or mag-invest ng Compound token. Yan, piliin mo lamang what is Comp and why it is being distributed.
Yan, dito po tayo mag-uumpisa kung bagong-bago po tayo. How does the distribution work? As a user, what do I need to receive comp? I'm building an application, how I design for the distribution. Ayan. Ngayon ay base naman po sa aking research na aking napag-alaman tungkol dito kay Compound ay meron po silang yung nagustuhan ko po rito ay meron po silang tinatawag na pioneer in DeFi. Ayan, isa po siya sa mga nangungunang major DeFi protocols. Ayan, at isa po siyang established player at meron po siyang napatunayan na track record at talagang maganda yung kanyang brand. Ayan, nakikilala po talaga yung kanyang brand. At maliban dito ay meron po siyang governance rights. Yung mga holders ng comp ay meron po silang rights na mag-vote ng proposals. Ayan, para i-shape yung future ng Compound protocol. Kaya yung mga comp holders po yung nagbibigay ng direksyon kung saan patutungo ang developments ni Compound. Kaya yan, kung anong gusto ng mga holders ay yun po yung masusunod. Yan po yung kapangyarihan ng governance rights. At syempre, ang isa pang nagustuhan ko rito kay Compound ay yung kanyang passive income. Yan, pwede po tayong kumita dito ng passive income dito kay Comp. Nagbibigay po siya ng mga rewards. Ayan, sa pamamagitan po ng pagsusupply ng mga assets at saka pagbabaro sa kanyang protocol. Kaya ayan, dyan po nanggagaling mga passive income. Pero nakadepende po pa rin yan sa market conditions at saka usage ng protocol. At ang panghuling nakita ko po rito na maganda kay Compound ay yung kanyang potential na appreciation po niya. Potential for appreciation. Kaya kung pagpatuloy na lumalago po ang DeFi at nagiging sikat at nagkakaroon ito ng adoption, ang value po ng comp ay meron po itong potential na lumago or tumaas. At syempre kasama po itong si Compound platform. Yan yung pero mayroon din po akong nakitang mga posibleng risk po rito. Yan, meron lalong-lalo na sa kanyang smart contract. Yan, kasi yung mga karamihan po kasi sa mga DeFi protocol. Ayan, kaya kasali po rito itong si Compound ay marami po sa kanila ang maraming mga loopholes. Ayan, or mga pwedeng i-exploit ng mga bad actors, yung mga magaling na mga hackers. At yan nga, kung magbabasa po tayo ng mga balita sa mga smart contracts ay yan, napakataas po dito po yung talagang marami po talagang mga smart contracts ang nahahack. Kaya kung nangyari yan ay yan po yung malalagay po sa alanganin or risk yung funds ng mga investors dito. At syempre, may kakompetensya itong si Compound. Hindi lang po siya ang nag-iisang DeFi protocols. Marami na rin pong ibang mga established rin na mga DeFi protocols na katulad niya. At syempre, meron na rin mga bagong lumalabas na kanyang kakompetensya. Kaya ayan, depende po yan. Baka biglang may lumabas na bagong matinding kakompetensya itong si Compound, ay isa na rin po yung makakaapekto. Kaya yan, at sa ngayon ay ang isa pang nakikita ko rito ay meron po siyang limitadong use cases. Yan, yung comp na ito, comp token, yan ay kasalukuyang yung tanging gamit nito ay isa po itong governance. At saka yan, ginagamit lamang po ito sa governance at saka para sa passive income generation dito sa Compound protocol. Kaya medyo kulang yung kanyang utility or utilization. At ito yung parang nagbibigay po ng limitasyon para ito ay lumago. Kaya dapat yung mga developers ay mag-isip po sila ng iba pang paraan kung paano magagamit ang comp token na ito. Kaya ayan,
COMP token. Ito po pala yung native token ng Compound Finance Protocol. Yan, isa pong decentralized finance space na may magandang track record naman po siya, at saka isang significant na adoption. Kaya yan sa kabuuan ay masasabi ko po na talagang well established naman po ang COMP token. Ayan, at matindi po yung kanyang governance. Ayan, ginagamit po sa isang maganda po rito ay ginagamit po ito bilang governance rights na siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga holders ng COMP na siyang magdikta sa future developments dito ng Compound platform. At saka yung kanyang passive income, yan, napakaganda po ng kanilang passive income dito. Kaya ayan, yan po yung mga nakikita ko dito. Solid naman po siya. At sa tingin ko ay kung talagang tututukan talaga ng mga developers ni Compound itong yung kanilang token na ito, at bibigyan pa nila ito ng mas maraming mga utility or use cases, ay maaring ito ang siyang magdulot para sumabog ito or magkaroon ng mataas na value. Kaya yan lamang po yung masasabi, yung aking review rito kay Compound. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.